Pagkatapos ipaliwanag ang ibig sabihin ng pagpapahalaga at mga mahahalagang konsepto tungkol dito, pag-usapan naman natin ang ibig sabihin ng virtues. Ano nga ba ang virtues? Ang salitang virtue ay galing sa salitang Latin na virtus o ver na ang ibig sabihin ay pagiging tao, pagiging malakas at matatag. Hindi ito taglay ng tao sa kanyang kapanganakan. Ito ay nararapat lamang sa tao. Ang virtues ay tumutukoy sa mga kaugalian o paggalaw ng isang individual na nagpapakita ng mataas na uring moralidad o natural na kabutihan. Ang virtues ay hindi lamang kinagawiang kilos kundi kilos na pinagpasyahang gawin ayon sa tamang katwiran. Ito ang nagsisilbing tatak at marka ng isang totoo at mabuting tao. Ito ay naangkin sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagsasabuhay. May dalawang uri ang virtue. Una, ang intelektual na virtue. Ang mga intelektual na virtues ay may kinalaman sa isip ng tao. Ito ay tinatawag na gawin ng kaalaman o habit of knowledge. Ang unang uri ng intelektual na virtue ay ang pag-unawa o understanding. Ang pag-unawa ang pinakapangunahin sa lahat ng virtues na nakapagpapaunlad ng isip. Ito ay nasa buod o essence ng lahat ng ating pag-isip. Ang ikalawang uri ng intelektual na virtue ay ang agham o science. Ito ay sistematikong kalipunan ng mga tiyak at tunay na kaalaman na bunga ng pagsasaliksik at pagpapatunay. Ang ikatlong uri ng intelektual na virtue ay ang karunungan o wisdom. Masasabi lamang na naaabot na ng kaisipan ng tao ang kanyang kaganapan kung ito ay nagamit sa paggabay ng virtue ng karunungan. Ito ang pinakawagas na uri ng kaalaman. Ito ang pinakahuling layunin ng lahat ng kaalaman ng tao. Ito rin ang itinuturing na agham ng mga agham. Ang ikaapat na uri ng intelektual na virtue ay ang maingat na paghuhusga o prudence. Ang mga virtue na nabanggit ay may natatanging layunin na pagyamanin ang isip sa pamamagitan ng impormasyon na kinalap upang makaalam. Ang maingat na paghuhusga ay isang uri ng kaalaman na ang layunin ay labas sa isip lamang ng tao. Taglay natin ito hindi lamang upang makaalam, kundi upang mailapat ang anumang nakalap na karunungan sa kilos. Ito ay may layuning sabihin sa ating sarili kung paano kumilos ng tama at wasto. Ang ikalima at huling uri ng intelektual na virtue ay ang sining o art. Kung ang maingat na paghusga ay wastong paghusga tungkol sa mga bagay na dapat isagawa, ang sining ay tamang kaalaman tungkol sa mga bagay na dapat gawin. Kung ang maingat na paghuhusga ay nagtuturo sa atin ng tamang asal, ang sining ang nagtuturo sa atin upang lumikha sa tamang pamamaraan. Ang ikalawang uri naman ng virtue ay ang moral na virtue. Ang mga moral na virtue ay may kinalaman sa pag-uugali ng tao. Ito ay ang mga gawin na nagpapabuti sa tao. Ito rin ay ang mga gawin na nagtuturo sa atin na iayon ang ating ugali sa tamang katuwiran. Ang lahat ng mga moral na virtues ay may kaugnayan sa kilos-loob. May apat na uri ang moral na virtue. Ang unang uri ng moral na virtue ay ang katarungan o justice. Ang katarungan ay isang virtue na gumagamit ng kilos-loob upang ibigay sa tao ang nararapat lamang para sa kanya, sinuman o anuman ang kanyang katayuan sa lipunan. Ang lahat ng tao ay mayroong mga karapatan na nararapat igalang. Ang katarungan ang nagtuturo sa atin upang igalang at hindi kailanman lumabag sa mga karapatan. May kaugnayan ito sa ating tungkulin sa Diyos, sa ating sarili at sa ating kapwa. Ang ikalawang uri ng moral na virtue ay ang pagtitimpi o temperance o moderation. Ito ay ang kakayahan ng tao na pigilan o kontrolin ang sarili sa harap ng mga tukso, emosyon, o matinding pagnanasa. Ito ay tumutukoy sa pagiging mahinahon at may balanse sa pagdedesisyon at pagkilos. Ang ikatlong uri ng moral na virtue ay ang katatagan o fortitude. Ito ay ang virtue na nagpapatatag at nagpapatibay sa tao na harapin ang anumang pagsubok o panganib. Ginagamit ito ng tao bilang sandata sa pagharap sa pagsubok o panganib sa buhay. Ito rin ang virtue na nagtuturo sa ating panindigan ang pag-iwas sa mga tuksong ating kinakaharap sa araw-araw. Nagsisilbi itong pananggalang ng tao upang iwasan ang mga tuksong ito.
Ang ikaapat at huling uri ng moral na virtue ay ang maingat na paghuhusga o prudence. Ito ang tinuturing na ina ng mga virtues sapagkat ang pagsasabuhay ng ibang mga virtues ay dumadaan sa maingat na paghuhusga. Ang virtue na ito ay parehong intellectual at moral na virtue. Sa puntong ito pumunta naman tayo sa susunod na paksa. Ang kaugnayan ng pagpapahalaga at virtues.